Umiiyak ang mga bata habang nakakapit sa damit ng nanay nilang paalis. Nay, huwag po, babait na kami. Hagulgol ng bunso. Habang ang isa naman ay nakaluhod sa lupa. Pero tinanggal ng nanay ang mga kamay nila. Mas pinili ang lalaking mayaman kesa sa mga anak na amoy araw at kahirapan. Naiwan si Totoy, payat, marumi at walang kwentang tingnan sa mata ng iba. Siya ang batang pinagtawanan, kinutya at tinawag na pabigat. Walang naniwala na may mararating siya. Pero makalipas ang 20 taon, sa isang engranding event, magugulat ang lahat. Lalo na ang kanyang ina kung sino ang pinakamalaking sponsor. Mahirap na ang buhay nila, pero buo pa rin sila. Buo sa paraan ng mga pamilyang wala mang laman ng kaldero, may laman naman ang pagtitiis. Sa maliit nilang kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kawayan, nagsisiksikan silang magkakapatid sa lumang hapag na tablang kupas na sa panahon. Sa gitna ay may isang maliit na palatito ng asin at isang mangkok ng nilagang mais. Iyon ang hapunan. Wala ng bigas mula pa kahapon. Sa bawat kagat, may tunog ang ngipin na butil ng mais. Parang munting paalala na hindi sila pwedeng maging maarte sa buhay. Si Totoy ang panganay. Payat siya at may mga gasgasang tuhod. At ang damit ay laging parang hindi na natutuyo sa pawis at alikabok. Pero sa mga mata niya kahit bata pa, may bigat na hindi dapat ipinapasan ng isang musmos. Katabi niya ay si Lita, ang kapatid na babae. Napilit namang umuuya kahit halatang gutom na gutom. Sa kabilang dulo naman ay si Nono, ang pangalawa sa bunso. Tahimik lang. Pinapahid ang kamay sa shorts na butas-butas. At sa tabi ni Totoy, nakasandalang bunso na lang si Boyet. Malagkit ang buhok sa pawis at ang matay pabalik-balik sa pintuan. Parang may hinihintay. Ang tatay nila na si Mang Isko, nakaupo sa gilid ng mesa pero hindi halos kumakain. Namumuti ang labi at bawat paghinga ay may kasamang ubo na parang may kumakalansing sa dibdib. Kapag inuubo siya, napapatingin si Totoy ng mabilis. Kinakagat ang labi. Pilit tinatago ang takot. Nay, asin lang ulit? Mahina ang tanong ni Lita. Parang nahihiyang humingi. Ngumiti naman ang nanay nila, si Aling Rosa. Pero ang ngiti hindi umaabot sa mata. Oo anak, bukas makakabili na tayo. Parang script na paulit-ulit ang binibigkas kahit siya mismo ay hindi na naniniwala. Tahimik at tanging tunog ng inunguya at ng mga kuliglig sa labas ang maririnig. Hanggang sa isang ugong. Hindi ugong ng tricycle. Hindi rin ugong ng kariton o motorsiklo na karaniwan sa baryo. Ito ay mas mabigat, mas mahinahon, mas banyaga sa kanila. Napatingin si Totoy sa bintana. Sa labas, sa madilim na daan na lupa, may ilaw na papalapit. Dalawang mata ng sasakyan na parang sumisilip sa kahirapan nila. Unti-unting lumalaki ang liwanag. Sumayad sa dingding ng kubo. Tumama sa mga mukha nilang nanlilimahid. Huminto ang sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Isang kotse. Hindi iyon basta kotse. Malinis, makintab at parang hindi marunong madumihan. Para itong bagay na dapat nasa syudad at hindi sa baryo nila na ang mga sasakyan ay kariton at kalabaw. Napatayo si Aling Rosa. Para namang may kuryenteng dumaan sa katawan niya. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Saglit na napapikit at saka tumango sa sarili na para bang may desisyong matagal nang pinatigas sa dibdib. Ano yun, Nay? Tanong ni Nono. Nanginginig ang boses. Hindi naman sumagot ang nanay. Tumayo siya at lumakad papasok sa silid. Kung silid man ang matatawag sa kortinang naghahati sa isang sulok ng kubo. Doon, sa gilid ng kortina, narinig ni Totoy ang kaluskos ng gamit.
Ang paghila ng zipper, ang pag-uga ng lumang aparador na kahoy. Maya-maya, lumabas si Aling Rosa na may dalang bag. Hindi iyan sako ng palay o bayong ng gulay. Bag iyon na parang bago. May bahagyang kintab pa. Natigilan ng mga bata. "Ba't ka may bag, Nay?" tanong ni Lita. Biglang namuo ang kaba sa lalamunan. Sa pintuan ay may kumatok ng marahan. 3 katok lang, pero tila sinuntok ang hangin sa loob ng bahay. Lumapit si Aling Rosa at binuksan ang pinto. Sa labas, tumambad ang isang lalaki nakapolo at may relo na kumikislap sa ilaw ng sasakyan. Matangkad, maayos ang buhok at may pabangong umaalingasaw hanggang sa loob ng kubo. Sa tabi niya, nakabukas ang pinto ng kotse at sa loob kita ang upuang malambot. Parang higaan ng mayayaman. Saglit na nagsalubong ang tingin ni Totoy at ng lalaki. Dumaan ang mata nito kay Totoy, mula ulo hanggang paa. At parang may bahagyang panghuhusga sa tingin. Parang tinitimbang kung bagay ba sa mundo nila ang ganitong kahirapan. "Rosa," sabi ng lalaki na hindi malakas pero malinaw. "Aalis na tayo." Parang yun lang. Parang yun lang ang kailangan. Bigla namang tumayo si Boyet, ang bunso, at kumapit sa palda ng nanay nila. Maliit ang kamay niya, pero mahigpit ang kapit. Parang alam niyang kapag binitawan niya yon, may mawawala na hindi na mababalik. "Nay," pumiyok ang boses. "Babalik ka pa?" Tumingin naman si Aling Rosa sa bunso. Saglit lamang, isang kisap. Pero sa kisap na yon, may bagay na halos lumusot sa mukha niya. Guilt? Sakit? Takot? O simpleng pagod? Hindi alam ni Totoy. Ang alam lang niya, tumigas ang panga ng nanay nila. At dahan-dahan itong hinila ang palda. Pilit tinatanggal ang kamay ng bata. "Nay, huwag!" Biglang hagulgol ni Nono. Tumalon mula sa upuan at kumapit sa braso ng nanay. "Nay, huwag kang umalis!" Sumunod si Lita. Napaluhod pa sa sahig na kawayan. Yakap ang binti ng nanay. "Nay, babait na kami, huwag mo kaming iwan." Nagkahalo-halo ang iyak. Ang bunso, kumakapit sa palda. Si Nono, humahawak sa braso. Si Lita nakaluhod, yakap ang binti. At si Totoy? Si Totoy ay nakatayo lamang sa tabi ng mesa. Hawak ang gilid ng tablang hapag. Nanginginig ang labi. Ramdam niyang pagkurog ng dibdib. Parang may kamay na pumipiga sa puso niya. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magmakaawa. Pero walang lumabas na tunog. Tanging ang panginginig ng labi niya at ang pag-igting ng panga ang nagsalita para sa kanya. Tahimik si Totoy, hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil sobra-sobra ang nararamdaman niya at hindi niya alam kung paano ilalabas. Sa isang iglap, tinanggal ni Aling Rosa ang mga kamay ng mga bata. Isa-isa, parang nag-aalis sa mga hibla ng lubid na pumipigil sa kanya. Inalayo niya ang bunso. Itinulak ng bahagya si Nono at hinilang binte palayo kay Lita. Sapat na. Mahina niyang sabi. Ngunit sa tonong yon ay may lamig na parang pader. "Rosa," ulit ng lalaki na mas seryoso. "Tara." Lumabas ang nanay nila sa pintuan. Napasigaw si Boyet, "Nay!" at tumakbo, pero nadapa sa may hagdan. Umiiyak siya ng mas malakas. Kumakaway-kaway ang maliit na kamay na parang sinusundan ng aninong palayo. Doon na gumalaw si Totoy. Lumapit siya at mabilis na sinalong bunso. Kinarga at niyakap ng mahigpit. Umiyak si Boyet sa balikat niya. Hinagulgol ang pangalan ng nanay nila. Hinila ni Totoy si Lita at Nono palapit sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang katawan niya lang ang kusang gumagalaw. Parang siya na ang nagiging pader. Siya na ang nagiging kanlungan. Sa labas ay sumakay si Aling Rosa sa kotse. Bumukas ang pintuan, sumara. At sa pagsara na yon,
Parang may sinarado ring pinto sa buhay nilang lahat. Umandar ang makina, umilaw ang likod ng sasakyan, at dahan-dahan, gumulong palayo ang kotse sa daan. Ang ilaw nito, unti-unting lumiliit, palayo ng palayo, hanggang sa maging tuldok sa dilim. Walang tumatakbo para habulin. Walang nagawa, kundi manood. Sa may pinto ay nakatayo si Totoy, yakap ang tatlong kapatid. Ramdam niya ang pagyanig ng katawan nila sa iyak. Sa kabila ng balikat niya, nakikita niya ang tatay nilang si Mang Isko na paupo sa lupa, parang nawalan ng lakas. Tulala. Ang dibdib nito ay umaangat, bumababa. May ubo na pinipilit ipigil pero hindi mapigilan. Nay, mahina pa rin bulong ni Lita. Parang nawawala sa isip. Iniwan niya tayo? Hindi na sumagot si Totoy. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na oo, iniwan sila at wala siyang magagawa para pigilan niyon. Sa halip hinigpitan niya ang yakap sa mga kapatid. Pinikit niya ang mata, nilunok ang buo niyang lalamunan at pinilit na tumayo ng tuwid kahit parang guguho na siya. Sa katahimikan ng gabing yon, sa pagitan ng paghikbi ng mga bata at ng ubo ng ama, may isang bagay na lumutang sa loob ni Totoy. Isang pangako, hindi sa nanay, hindi sa mundo, kundi sa mga kapatid niya. Lumapit siya sa tatay nilang nakaupo sa lupa. Nakita niya ang luha sa mata nito. Luha ng lalaking gustong maging halige pero unti-unting nauubos. At doon, si Totoy ang unang nagsalita. Mahina pero malinaw. Bata pero may bigat. Ako na po, tay. Nanginginig ang boses niya pero pinatibay niya. Ako nang bahala. Sa gabing iyon, may umalis. At sa gabing iyon din, may isang batang biglang tumanda. Hindi na muling naging pareho ang umaga matapos umalis ang nanay nila. Dati kahit kapos, may boses ng nanay na gumigising sa kanila. Ngayon, tila ang lamig ng hangin ang umahawak sa balikat ni Totoy para bumangon. Madilim pa nang imulat niya ang mata. Tahimik ang kubo at tanging pag-ubo ng tatay nila ang paminsang pumuputol sa katahimikan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig. Maingat na hindi magising ang magkakapatid na dikit-dikit matulog. Hinawi niyang kortina sa may pintuan. Kulay abo pa lang ang langit. Malayo pa ang araw. Kinuha niya ang 2 galon at lumabas papunta sa poso sa kanto. Malamig ang lupa sa paa. May hamog pa ang damo. Habang nag-iigib, naramdaman niya ang hapde ng palad na nasanay na sa gawaing hindi pambata. Pagbalik niya, nagsindi siya ng kalan. Gamit ang tuyong kahoy. Mais na naman ang lulutuin. Wala pa ring bigas. Hinugasan niya ang mga butil tsaka pinukuluan sa lumang kaldero na may itim na ilalim. Habang nagsisimula na rin siyang maglaba, kuskus dito, kuskus doon, maliit na damit ng bunso niya, uniforme ni Lita, short ni Nono, na kupas sa kupas na. Ang tubig sa batya, unti-unting umiitim. Kuya, mahinang tawag mula sa loob. Si Boyet na bagong gising, gusot ang buhok at may sipon na umaagos. Lumapit ito kay Totoy, kinukusot ang mata. Gutom na ako. Ngumiti si Totoy kahit may kurot sa tiyan. Pinunasan niya ang sipon ng bunso gamit ang laylayan ng luma niyang damit. Sandali lang ha, luto na to. Maya-maya, nagising na rin si Lita at Nono. Tahimik lang sila. Parang simula nang umalis ang nanay nila, natuto nang hindi na magreklamo ang mga bata. Nihain ni Totoy ang mais sa tigi-isang mangkok. Kuya, ikaw? Tanong ni Lita. Umiling siya. Busog na ako, kayo na lang. Hindi na sila nagtaka pa. Paulit-ulit na niyang sinasabi iyon. Pero habang sinusubo ng mga kapatid niya ang mais, lihim niyang nilulunok ang laway para hindi marinig ang pagkalam ng sikmura niya. Pagkatapos kumain ng mga kapatid, nagmadali silang mag-ayos para sa eskwela.
Biglang napaiyak si Lita. Kuya, hawak nito ang laylayan ng damit. May butas na naman. Sa dibdib niya ay may maliit na punit na lalo pang lumaki sa kakalaba. Pinagtatawanan na ako kahapon. Sabi nila wala na raw kaming nanay kaya mukhang basahan ang suot ko. Hindi naman agad sumagot si Totoy. Kinuha niya ang karayom at sinulid mula sa lumang lata ng biskwit. Pinaupo niya si Lita sa tabi ng bintana kung saan may liwanag. Dito ka na lang, ayusin na natin yan. Maingat niyang tinahe ang punit. Hindi perpekto ang tahe, pero maayos tingnan. Pinagpagpan niya ang damit pagkatapos. Oh, ayan. Pilit niyang pinasaya ang boses. Parang bago na, diba? Ngumiti si Lita, kahit may bakas pa ng lungkot. Salamat, kuya. Pag-alis sa mga kapatid niya, kinuha ni Totoy ang lumang sombrero ng tatay nila at lumabas patungong bukid. Bata pa siya, pero sanay na ang katawan niya sa pagbubungkal ng lupa, sa pagbubuhat ng sako, sa pag-aalaga ng mga tanim, kapalit ng kaunting bayad o minsan ay tira-tirang gulay lang. Hoy, Totoy! Sigaw ng isang matandang magsasaka. Maaga ka! Opo, sagot niya sabay punas ang pawis kahit umaga pa lang. Buong maghapon siyang nakayuko sa lupa. Kumakapit ang putik sa paa niya, kumakalamang sikmura. Pero iniisip niya ang mga kapatid niya sa eskwela. Sana hindi sila magutom. Sana hindi sila ulit pagtawanan. Pag-uwi niya, hapon na. Pagod na ang katawan niya, pero hindi pa tapos ang trabaho. Nag-igib ulit siya. Nagsaing, mais na naman. Naglaba ng natirang damit. Pinakuluan ng tubig para sa tatay nilang inuubo na naman. Pagdating ng mga kapatid niya, sinalubong niya sila ng ngiti. Kuya, masiglang sabi ni Nono, may quiz ako kanina, nasagutan ko lahat. Ang galing, sabi ni Totoy sabay gulo ng buhok nito. Sa loob ay may konting saya siyang naramdaman. Parang sa bawat maliit na tagumpay ng kapatid niya, may dahilan siya para hindi sumuko. Bago matulog, pinaupo niya si Lita sa harap niya. Oh, suklayin natin ang buhok mo para bukas maayos ulit. Dahan-dahan niyang sinuklay ang buhok ng kapatid. Maingat, parang nanay. Kuya, mahinang boses ni Lita. Paglaki ko, tutulungan din kita. Napangiti siya. Hindi mo kailangan. Mag-aral ka lang mabuti. Nang tulog na ang lahat, saka lang siya tumayo at lumapit sa maliit na piraso ng salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang sarili niya. Payat na mukha, maitim ang ilalim ng mata, may gasgas sa pisngi, buhok na parang laging tinatangay ng hangin. Mukha pa rin siyang bata, pero ang mga mata niya, pagod na. Huminga siya ng malalim at saka humiga sa tabi ng mga kapatid niya. Bago pumikit, isang dasal lang bumulong sa isip niya. Sana bukas, kayanin ko ulit. Desyembre na pero walang lamig ng saya sa bahay nila Totoy. Ang lamig na nararamdaman nila ay galing sa hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding ng kubo. Maagang nagising si Totoy para ihanda ang mga kapatid niya sa eskwela. Habang nagsusuot si Nono ng sapatos, bigla itong napangiwi. Kuya, masikip na. Lumuhod si Totoy at tiningnan ng paa ng kapatid. Nakalabas na ang hinalaki sa harap. Sa gilid ay may butas pa na tinakpan lang nila dati ng karton sa loob. Tiisin mo muna ha. Mahina niyang sabi. Pag may pera na tayo, bibili tayo ng bago. Tumango si Nono. Pero halatang nahihiya. Si Lita naman suot ang lumang sapatos sa manipis na ang swelas. Kapag naglalakad, parang diretsyong lupa na ang tinatapakan niya. Habang naglalakad silang tatlo papunta ng eskwela, may ilang batang nakasabay nila. Uy, amoy araw! Sigaw ng isa sabay tawa. Kadiri, lapit ng lapit! Dagdag pa ng isa. Napayuko si Lita. Si Nono naman kumuyom ang kamao. Tsaka sabi ni Mama, iniwan daw kayo ng nanay ninyo. Sigaw ng isa pang bata. Wala na kayong mama.
Parang may malamig naman na tubig na ibinuhos sa ulo ni Totoy kahit wala siya roon. Pero ramdam niya, kahit malayo, ang sakit na yon. Sa loob ng classroom, hindi na napigilan ng bunso na lang si Boyet. Umiyak ito habang nakaupo sa likod. Gusto ko si Nay. Hikbi na to. Narinig iyon ng ilang kaklase at lalo pang nagtawanan. Biglang tumayo si Nono. Tumahimik nga kayo. Sigaw niya at sabay tulak sa batang nasa harap niya. Wala kayong alam. Nagkagulo sa loob ng silid. May nagtulakan, may umiyak, may nagsumbong. Ilang minuto lang pinatawag na sila sa principal's office. Pagdating ni Totoy mula sa bukid ng hapon, sinalubong siya ng balita ng kapitbahay. Totoy, pinatawag ka raw sa school? Nag-away yung mga kapatid mo. Hindi na siya nagpalit ng damit. Dumiretso siya sa eskwela. May kaba sa dibdib. Sa opisina, nakita niya sina Nono at Boyet. Namumugto ang mata ng bunso. Si Nono nakayuko. Kuya, mahina nilang sabay-sabay na sabi. Nakaharap si Totoy sa principal. Isang matandang babae na may salamin. Anak, hindi maganda nakikipag-away. Sabi nito. Pero alam ko rin naman na may pinanggagalingan ng mga bata. Kayo ba ang guardian nila? Opo, sagot ni Totoy. Diretso ang tayo kahit nanginginig ang kamay. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Tiningnan siya ng principal. Napansin ang payat niyang katawan. Ang damit na kupas. Ang tsinelas sa manipis na ang ilalim. Alagaan mo sila ha? Malambot na sabi nito. Opo. Paglabas sila ng school, tahimik ang tatlo. Kuya, sorry. Bulong ni Nono. Inasar kasi si Boyet. Lumuhod naman si Totoy sa harap nila. Hindi masama ipagtanggol ang kapatid mo. Pero huwag suntukan ha. Sabihin niyo na lang sa teacher. Tumango sila. Sa gabing iyon, Christmas Eve. Sa ibang bahay sa baryo may videoke. May amoy ng inihaw na manok. May liwanag ng parol. Sa kubo nila isang kandila lang nakasinde sa gitna ng mesa. May kaunting lugaw sa isang lumang mangkok. Hinati-hati pa nila. Kuya, Pasko na ba talaga? Tanong ni Boyet. Oo, sabi ni Totoy. Pilit pinapasaya ang boses. Birthday ni Baby Jesus. Nasaan regalo? Tanong ni Lita. Napangiti siya kahit may kurot sa dibdib. Eto na, regalo ko. Pinatay nila ang ilaw ng gasera at inilapit ang kamay sa kandila. Gumawa siya ng hugis aso gamit ang mga daliri. Arf, arf, sabi niya at gumagalaw ang anino sa dingding. Napatawa si Boyet. Sunod, ibon naman. Tapos, koneho. Gumagawa siya ng kung ano-anong hayop gamit ang anino. Kuya, ulit! Tawa ng tawa si Rita. Sa gabing iyon kahit walang handa, kahit walang regalo, napuno ng tawa ang kubo nila. Gawa ng anino at imahinasyon. Pero nang makatulog ng mga kapatid niya, dahan-dahang lumabas si Totoy ng bahay. Umupo siya sa may hagdan. Tanaw ang madilim na langit na may ilang bituin. Naririnig niya sa malayo ang tawanan ng ibang bahay. Ang kantahan, ang saya. Yumuko siya. Doon lang siya umiyak. Tahimik, walang hikbi. Basta tuloy-tuloy na luha. Ma, bulong niya sa hangin. Kaya ko naman eh. Pero, ang hirap pala. Pinunasan niya ang mata gamit ang likod ng kamay at saka tumingala ulit sa langit. Sa likod niya, sa loob ng kubo, naroon ang mga kapatid niya. Natutulog ng mahimbing. May mga ngiting bakas pa sa mukha mula sa anino ng mga hayop. At para kay Totoy, sapat na muna iyon. Kahit walang handa, kahit walang nanay. Basta, magkasama sila. Umaga pa lamang may kakaibang bigat na sa dibdib ni Totoy. Nakita niya kasi sa kalendaryong nakasabit sa dingding. Bilog ang petsa. Ngayon, ang birthday ni Boyet. Tahimik lang niyang tinitigan iyon habang naglalagay ng kanin sa maliit na baunan.
Hindi iyon bagong saing. Galing iyon sa bigas na hinaluan nila ng konting lumang tira. May parte pang medyo matigas at may amoy na hindi nasariwa. Sa ibabaw, nilagyan niya ng maliit na peraso ng tuyo. "Kuya, masarap to!" Masayang sabi ni Boyet, hindi alintana ang amoy. Ngumiti naman si Totoy. "Oo, paborito mo yan, diba?" Sa eskwela, habang break time, sabay-sabay naglabas ang baon ng mga bata. May hotdog, may itlog, may biskwit na may palamang tsokolate. Si Boyet, masayang binuksan ang baonan. Agad na kumalat ang amoy ng tuyo. "Ew!" Sigaw ng isang kaklase. "Ano yan? Panis?" "Amoy dagat na nabubulok." Tawa ng isa. Bigla namang may batang lumapit at hinablot ang baonan ni Boyet. "Ayoko nga niyan." Sabay tapon sa basurahan. Natulala si Boyet. Namula ang mata. Hindi na siya kumain. Sa kabilang classroom, ganun din si Nono at Lita. Tahimik lamang sila. Pilit kumakain kahit ramdam ang mga matang nakatingin. Pag-uwi nila, wala nang baonan si Boyet. "Kuya," nanginginig ang boses nito. "Tinapon nila." Hindi na napigilan ni Totoy. Hinila niyang bunso palapit at niyakap. "Ayos lang yun," bulong niya. "Bukas mas masarap ng baon mo." Pero alam niya hindi iyon totoo. Maya-maya, habang nakaupo sila sa labas ng kubo, biglang nagtanong si Lita. "Kuya, kailan tayo yayaman?" Hindi agad siya nakasagot. "Babalik pa ba si nanay?" Dagdag ni Nono. Mahina. Parang may sumaksak sa dibdib niya. Pinilit niyang ngumiti. "Hindi ko alam. Pero hanggat magkasama tayo, kakayanin natin." Lumayo siya sandali para hindi nila makita ang luha sa mata niya. Kinagabihan, habang tulog na ang mga kapatid niya, nagpasya si Totoy. "Kailangan may kanin bukas. Kahit konti. Birthday ng bunso." Maaga siyang umalis kinabukasan at dumiretso sa mas malayong bukid kung saan may naghahanap ng magtatabas ng damo at puputol ng kahoy. "Mabigat to ha, iho," sabi ng may-ari ng lupa. "Kaya mo?" "Opo," sagot ni Totoy. Buong araw siyang nagtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw. Pinagpapawisan siya ng todo. Kumakalamang sikmura pero iniisip niya lang. Kanin para kay Boyet. Hawak niyang itak, pinuputol ang makakapal na damo. Isang maling galaw lang. "Aray!" Napahinto siya. Napatingin siya sa kamay niya. May hiwa sa palad. Dumudugo. "Hoy bata, marunong ka ba niyan?" Sigaw ng isang lalaking kasama niya sa bukid. "Pabigat ka na nga. Nasugatan ka pa." Nagtawanan ng ilan. Pinunasan ni Totoy ang kamay sa lumang damit. Masakit, mahapde, pero hindi siya tumigil. Tinapos niya ang trabaho kahit namamanhid na ang kamay. Sa hapon, inabot sa kanya ang bayad. Maliit na halaga, pero sapat para sa 1 kilong bigas. Dumaan siya sa tindahan. "Ate, 1 kilo po ng bigas." Pag-uwi niya, tinago muna niyang bigas tsaka nagsaing habang naglalaro ang mga kapatid niya sa labas. Pagkain, naaamoy agad nila. "Kuya, kanin?" Gulat na sabi ni Lita. "Oo," nakangiting sagot niya. "Birthday ni Boyet eh." Natuwa ang bunso, pumalakpak pa. Habang kumakain sila ay tahimik lamang si Totoy. Nakatingin sa kanila. Masaya silang kumakain ng kanin na parang piyesta na. "Kuya, ikaw?" tanong ni Nono. "Busog na ako," sagot niya ulit. Nakita naman ni Boyet ang kamay niya. "Kuya, may dugo ka." Nilapitan siya ng bunso at marahang hinawakan ng sugat. "Kuya, masakit?" Ngumiti si Totoy kahit nangingilid ang luha. "Hindi, mas masakit pag wala kayo makain." Dahan-dahang hinipa ni Boyet ang sugat niya. Parang iyon ang pinaka-importanteng gawain sa mundo. Sa gabing iyon, busog ang mga kapatid niya. At kahit na masakit ang kamay ni Totoy, pakiramdam niya ay sulit lahat.
Kasi sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may kanin sa birthday ng bunso. Lalong naging tahimik ang bahay nila habang papalapit ang bagong taon. Hindi dahil payapa, kundi dahil pagod na ang lahat. Si Mang Isko, ang tatay nila, halos hindi na makatayo. Kapag umuubo siya, napapahinto si Totoy saan man siya naroon. Parang bawat ubo ay paalala na unti-unting nauubos ang lakas ng haligi ng bahay nila. Isang gabi, nagising si Totoy sa tunog ng malalim at pilit na paghinga. Agad siyang bumangon at lumapit sa tatay niya na nakahiga sa gilid ng kubo. Tay, mahinang tawag niya. Namumutla si Mang Isko, pawis sa pawis kahit malamig ang hangin. Tubig, bulong nito. Mabilis na nag-abot si Totoy. Inilalayan siya makaupo. Nanginginig ang kamay ng tatay niya habang umiinom. Ayos lang ako. Pilit nitong sabi pero halatang hirap. Simula noon, si Totoy na ang laging gising sa gabi. Sa umaga, nag-iigib pa rin siya. Nagluluto, naghahatid sa mga kapatid sa eskwela. Tapos, pupunta sa bukid. Sa gabi, siya ang nagbabantay sa tatay niya. Namumula ang mata niya sa puyat. Pero kapag kaharap ang mga kapatid, lagi siyang nakangiti. Dumating ang New Year's Eve. Sa ibang bahay, maingay, may paputok, may handaan, may kantahan. Sa kubo nila, isang maliit na kaldero ng lugaw ang nasa gitna ng mesa. Kuya, yan ang medianoche natin? Tanong ni Nono. Oo, masiglang sagot ni Totoy. Special to may asin. Natuwa ang mga kapatid niya. Kahit alam nilang nagpapatawa lang siya. Sa labas ay may kalabaw na nakatali sa puno. Hiniram lang nila para tumulong sa bukid, ilang araw na ang nakalipas. Bigla namang may naisip si Totoy. Lumabas siya at pinitik ang dahon. Ginawa iyong parang sungay. Ikinabit niya sa ulo ng kalabaw. Pagpasok niya, may hawak siyang lubid. Oh, mga bata! Sigaw niya. Kilalanin niyo si Rudolph. Hinila niya ang kalabaw palapit sa bintana. Natawa ng malakas si Nalita at Boyet. Kuya! Reindeer! Sigaw ng bunso. Kailangan ni Santa ng tulong, kaya pinahiram muna niya sa atin. Dagdag naman ni Totoy. Kunwari, seryoso. Sa simpleng kalokohang yon na puno ng tawanan ng maliit na kubo nila. Sandaling nawala ang lungkot. Pagsapit naman ng 12:00, sabay-sabay silang sumilip sa labas habang may naririnig na paputok sa malayo. Happy New Year, Kuya! Sabay-sabay na sabi ng mga kapatid niya. Happy New Year! Sagot niya sabay yakap sa tatlo. Isa-isa silang nakatulog pagkatapos, pero si Totoy hindi agad. Lumabas siya at umupo sa may hagdan ng kubo. Tahimik ng paligid, paminsan-minsan na lang paputok. Tumingala siya sa langit. Bagong taon na, bulong niya. Sana naman, gumaan na. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang luha niya. Biglang narinig niya ang malakas na pag-ubo sa loob. Tumakbo siya pabalik. Tay! Nakaupo si Mang Isko, hawak ang dibdib. Inuubo ng malalim. Sa kamay nito, may bahid ng pula. Dugo. Nanlaki ang mata ni Totoy. Tay, sandali lang. Hinawakan niya ang likod ng tatay niya. Tinapik-tapik para makahinga ng maayos. Ilang minuto bago humupa ang ubo. Pagkatapos, napahiga ulit si Mang Isko. Pagod na pagod. Akala ni Totoy tulog na ito. Pero bigla ito nagsalita. Mahina, halos bulong na. Totoy. Oh, tay? Pasensya na anak. Hindi ko na kayang buhayin. Parang may mabigat naman na batong bumagsak sa dibdib ni Totoy. Huwag mo pong sabihin yan. Mabilis niyang sagot, pero nanginginig ang boses. Dapat, ako nagtataguyod at hindi ikaw. Dagdag pa ng tatay niya. Hindi na nakapagsalita si Totoy. Yumuko siya. Hawak ang kamay ng ama.
Pagkalipas ng ilang sandali, narinig niyang mahimbing na ulit ang tulog nito. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng kubo. Sa likod ng bahay, doon siya huminto. Doon siya umiyak. Hindi malakas, hindi mahikbi. Tahimik lang, pero tuloy-tuloy. Sa murang edad niya, pasan niya ang responsibilidad na hindi dapat sa kanya. Pero kahit natakot siya, kahit pagod, kahit hindi niya alam kung kakayanin pa niya, isa lang ang sigurado sa kanya. Hindi niya pababayaan ang mga kapatid niya. Kahit siya na ang maubos. Maagang umalis si Totoy papuntang palengke, dala ang maliit na bayong. May kaunting gulay na ipapalit niya sana sa ilang pirasong isda na hindi na mabenta ng kapitbahay nila. Mainit ang araw kahit umaga pa lang. Matao sa palengke. May sumisigaw ng presyo ng kamatis. May nakikipagtawaran sa isda. May mga batang tumatakbo sa gitna ng makikitid na daan. Sanay si Totoy sa ganitong gulo. Tahimik lang siyang naglalakad. Iniingatan ng bayong. Hanggang sa... Aray! May malakas na kalabog sa bandang unahan. Isang matandang babayang nadulas sa basang sahig malapit sa pwesto ng isda. Napaupo siya ng pabagsak. Nalaglag ang handbag at may mga prutas sa gumulong palayo. May ilang tao na napatingin, pero agad ding bumalik sa kanika nilang ginagawa. Mabilis na lumapit si Totoy. "Lola, ayos lang po kayo?" Tanong niya. Inilalayan nito makaupo ng maayos. Masinsing kulubot ang mukha ng matanda, pero halatang may kaya sa buhay. Maayos ang damit, malinis ang sapatos, at may alahas sa kamay. "At salamat, iho," sabi nito at hinimas ang tuhod. "Nadulas ako." Pinulot ni Totoy ang mga prutas at inilagay pabalik sa bag. Sa kanya inabot ang kamay ng matanda. "Kaya niyo po bang tumayo?" "Oo, dahan-dahan lang." Maingat niya itong inalalayan papunta sa isang bakanteng bangko sa gilid. "Hintayin niyo po muna humupa sakit," sabi niya. Pinagmasdan siya ng matanda. "Ilang taon ka na ba, iho?" "12 po," sagot niya. "May kasama ka ba rito?" "Wala po. Bibili lang po sana ako ng ulam." Napansin ng matanda ang manipis niyang braso, ang kupas na damit, ang tsinelas na pudpud na. "Saan ka nakatira?" Sinabi ni Totoy ang pangalan ng baryo nila. "May magulang ka?" Napababa ang tingin ni Totoy. "Tatay ko po, may sakit. Nanay ko po, wala na po sa amin." Hindi na siya nagdetalye. Sanay na siyang paikliin ang kwento. Pero para bang may nabasang matanda sa mukha niya. "Ilan kayong magkapatid?" "4 po, ako pong panganay." Tahimik ang matanda sandali. Parang may iniisip. Bakit ikaw ang namamalengke?" Kailangan po eh." Sagot niya. "May pasok pa po ako mamaya. Tapos bukid naman." Napailing ang matanda. "Iho, anong pangalan mo?" "Totoy po." Ngumiti ang matanda. "Ako si Doña Carmen." Hindi alam ni Totoy kung anong ibig sabihin ng Doña. Pero ramdam niyang hindi ito ordinaryong tao. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang driver ng matanda. Halatang nag-aalala. "Ma'am, nahanap din kita." "Ayos lang ako," sabi ni Doña Carmen. "May tumulong sa akin." Tumingin ang driver kay Totoy at tumango bilang pasasalamat. Bago umalis, humawak sa kamay ni Totoy ang matanda. "Pwede ba kitang puntahan sa inyo bukas?" Nagulat naman si Totoy. "Po? Gusto kitang makilala pa." "At ang pamilya mo?" Hindi niya alam ang isasagot, pero tumango siya. Kinabukasan, dumating ang isang sasakyan sa tapat ng kubo nila. Kinabahan si Totoy. Lumabas siya at nakita si Doña Carmen na may dalang isang supot. Pumasok ito sa bahay nila, umupo sa bangko at nakapagkwentuhan sa tatay niya. Nakita nito ang kalagayan nila, ang bubong na may butas, ang lutuan sa sahig, ang payat ng mga bata.
Totoy, malumanay na sabi ng matanda. Gusto kitang tulungan. Nanlaki ang mata niya. Pag-aaralin kita, pati mga kapatid mo. Parang tumigil naman ang mundo niya. Po, isasama ko kayo. Hindi lang ikaw, lahat kayo. Hindi agad siya nakasagot. Tay, lumingon siya sa ama. Tahimik lamang si Mang Isko. May luha sa mata. Anak, pagkakataon na to. Pero nanginginig si Totoy. Paano po sila? Tanong niya. Hindi ko po sila pwedeng iwan. Ngumiti naman si Doña Carmen. Hindi mo sila iiwan. Isasama ko silang lahat sa pag-angat mo. At doon na tuluyang bumigay si Totoy. Hindi siya umiyak nang umalis ang nanay nila. Hindi siya umiyak nang masugatan ang kamay niya. Hindi siya umiyak kahit gutom na gutom siya. Pero ngayon, tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa unang beses sa buhay niya, may nagsabing, tutulungan kita. At sa sandaling yon, kahit hindi pa niya alam kung paano magbabago ang lahat, may maliit na ilaw na suminde sa madilim niyang mundo. Isang pag-asang matagal niya nang hindi naramdaman. Parang panaginip ang unang beses na sumakay si Totoy sa malaking kotse ni Doña Carmen. Kasama niya ang 3 kapatid. Tahimik na nakadikit sa isa't isa habang tinatanaw ang daan na papunta sa lungsod. Sa bintana, sunod-sunod ang mga gusali, tindahan at ilaw na parang hindi nauubos. Kuya, ang daming bahay na dikit-dikit. Bulong ni Lita. Oo nga, sagot ni Totoy. Kahit siya mismo namamangha. Ilang araw matapos maayos ang papeles nila, dumating ang unang araw ng pasok niya sa bagong paaralan. Isang pribadong eskwelahan na mas malaki pa kesa sa buong baryo nila. Malinis ang paligid, may mga punong nakaayos, may fountain pa sa gitna ng campus. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng bagong bag na bigay ni Doña Carmen. Maayos ang suot niyang uniforme, pero ramdam niyang iba pa rin ang tindig niya kumpara sa ibang estudyante. May mga batang naka-gel ang buhok, may mamahaling relo, may pabangong hindi niya alam ang pangalan. Pagpasok niya sa classroom, biglang tumahimik sandali ang ilang estudyante. May nagbulungan. Sino yan? Bago siguro. Parang probinsyano. Umupo siya sa bakanting upuan sa likod. Tahimik lang. Nakayuko. Pero alerto. Sa English class, pinabasa siya ng teacher. Totoy de la Cruz, can you read the paragraph? Tumayo siya. Medyo kabado pero malinaw siyang magbasa. Sanay siyang mag-aral kahit sa ilaw lang ng kandila noon. Pagkatapos niya may narinig siyang mahinang komento sa gilid. Uy, marunong pala. Pag-upo niya ay may maliit na papel na lumapag sa mesa niya. Binuksan niya. May sulat na malalaki ang letra. Hacienda Boy, amoy bukid. Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam kung paano nila nalaman na galing siya sa probinsya. Siguro sa paraan ng pagsasalita niya. Sa kulay ng balat niyang sunog sa araw. Dahan-dahan niyang tinupi ang papel at inilagay sa bag. Hindi siya lumingon, hindi siya nagsalita. Pero sa loob niya may apoy na unti-unting sumiklap. Sa math class, nagpa-quiz ang teacher. Maraming nagreklamo. Ang hirap naman. Si Totoy tahimik lang, nagsagot. Para sa kanya, mas mahirap ang buhay sa bukid kesa sa mga numero sa papel. Kinabukasan, ibinalik ang quiz. Highest score, Totoy de la Cruz. May ilang napatingin sa kanya. Talaga? Baka tsamba lang. Ngumiti lang siya ng konti at saka ibinaba ang papel. Sa sumunod na mga linggo, paulit-ulit na nangyari iyon. Sa science, sa math, sa araling panlipunan. Tahimik lang siya, hindi nagyayabang, hindi sumasagot sa pang-aasar. Kapag may bumubulong ng amoy bukid, pinapalampas niya. Kapag may nagtatawanan sa likod niya, mas lalo siyang nagfo-focus sa libro. Isang araw sa recess, mag-isa siyang kumakain sa gilid ng campus. May baon siyang tinapay at gatas.
Unang beses niyang makatikim ng ganoong baon. May dalawang lalaking lumapit. "Uy, ikaw yung highest ano?" Sabi ng isa. "Oo nga," sagot ng isa pa. "Tutor mo nga kami minsan?" Nagulat si Totoy. "Ha? Ako? Oo, ang hirap ng algebra eh." Doon niya unang naramdaman na hindi lahat kalaban. "Oh, sige," mahina niyang sabi. Unti-unti may ilang lumalapit sa kanya, hindi para mang-asar, kundi para magpaturo. Pero may ilan pa rin na hindi tumitigil. Isang hapon, pagbalik niya sa upuan, may isa na namang papel. "Kahit top ka, probinsyano ka pa rin." Tiningnan niya iyon, tsaka marahang ngumiti. "Okay lang," bulong niya sa sarili. "Basta makapagtapos ako." Sa bahay na pinatira sa kanila ni Doña Carmen, gabi-gabi siyang nag-aaral sa mesa na may maliwanag na ilaw, hindi na kandila. Minsan lumalapit si Doña Carmen. "Pagod ka na ba, iho?" Hindi po," sagot niya. "Kaya ko pa." Sa salamin ng kwarto, nakikita niya ang sarili niya. Maayos na ang damit. May laman na ang pisngi kumpara dati. Pero sa loob, dala pa rin niya ang batang galing sa kubo. At iyon ang lakas niya. Hindi niya kailangang patunayan sa kanila kung saan siya galing. Ang kailangan niya lang patunayan ay kung saan siya pupunta. At sa bawat pahina ng librong binubuklat niya, sa bawat problemang sinasagot niya, mas lumilinaw ang direksyon. Hindi na lang siya batang iniwan. Isa na siyang batang lumalaban. At sa bagong mundo nito, hindi siyang pinakamayaman. Pero araw-araw, pinipili niyang maging pinakamasipag. At balang araw, alam niyang babalikan niya ang pinanggalingan niya. Hindi na bilang batang pinagtawanan, kundi bilang taong may maipagmamalaki. Mabilis ang mga taon kapag puno ka ng pangarap. Hindi na namalayan ni Totoy kung kailan siya tumangkad, kung kailan nawala ang sobrang kapayatan sa pisngi niya, at kung kailan naging mas kumpiyansa ang lakad niya sa malalaking pasilyo ng eskwelahan. Pero isang bagay ang hindi nagbago. Ang dahilan kung bakit siya nagsusumikap. Ang mga kapatid niya. Graduation day. Punong-puno ang malaking gym ng paaralan. May mga magulang na naka-formal. May hawak na bulaklak at kamera. Maingay, masaya. May halong kaba ang lahat. Sa isang sulok, nakaupo si Nelita at Nono at Boyet. Maayos ang suot nilang damit. Hindi mamahalin, pero malinis, planchado at bagay sa kanila. Hindi nabutas ang sapatos, hindi nakupas ang damit. Si Lita may simpleng headband. Si Nono nakapolo. Si Boyet hindi mapakali sa tuwa. "Kuya na yun, diba?" Tanong ni Boyet na tinurang entablado. "Oo," sagot ni Lita at kumikinang ang mata. Tinawag ang pangalan niya. "With highest honors, Totoy de la Cruz." Umalingaw-ngawang palakpakan. Dahan-dahan siyang umakyat sa stage. Hawak niya ang medalya, ang diploma. Pero ang mas mabigat sa pakiramdam niya ay ang mga alaala ng batang nag-aaral dati sa ilaw ng kandila. Habang kinakamayan siya ng principal, saglit niyang naalala ang kubo, ang mais, ang luha sa gabi. Pagbaba niya ng stage, sinalubong siya ng yakap ng mga kapatid niya. "Kuya!" sigaw ni Boyet at mahigpit ang yakap. "Ang galing mo!" sabi ni Nono. Pilit na pinipigil ang luha. Si Lita naman hindi nakapagsalita. Yumakap lang siya na mahigpit. "Para sa inyo to," bulong ni Totoy. Hindi lang siya nagtapos sa araw na yon. Ilang buwan matapos ang graduation niya, sunod-sunod na rin ang magandang balita para sa mga kapatid niya. Naipasok si Lita sa isang magandang high school na may scholarship. Mahilig kasi ito sa pagsusulat at laging mataas ang grades. Si Nono naman sa science-oriented na paaralan. Mahusay siya sa math, naman na yata sa kuya niya. Si Boyet, masayahin pa rin. Pero maayos na rin ang pag-aaral sa isang pribadong elementary school. Isang gabi,
Sabay-sabay silang kumakain sa mesa ng bahay na pinatira sa kanila ni Doña Carmen. May ulam, may prutas pa. "Kuya," sabi ni Lita, "dati, akala ko hindi na tayo makakaalis sa baryo." Ngumiti si Totoy. "Ako nga rin eh, pero tingnan mo tayo ngayon." Sa kabilang dulo naman ng mesa, nakaupo si Doña Carmen. Tahimik na nakamasid sa kanila. May ngiti ng pagmamalaki. "Totoy," sabi nito, "ready ka na bang tumulong sa opisina?" "Opo," sagot niya agad. Simula noon tuwing hapon pagkatapos ng klase, sumasama na siya kay Doña Carmen sa opisina nito. Malaking negosyo ng matanda. Lupa, paupahan, ilang tindahan. Hindi agad naintindihan ni Totoy ang lahat, pero mabilis siyang matuto. "Tingnan mo to," sabi ni Doña Carmen isang araw. Pinapakita ang mga papeles. Importante ang pagiging maingat sa pera. Tahimik siyang nakikinig. Nagsusulat ng notes. Hindi sapat ang sipag. Dagdag ng matanda. Kailangan marunong ka rin magdesisyon. Sa bawat meeting na pinapasukan niya, sa bawat papeles na hawak niya, mas nararamdaman niya na unti-unti siyang pumapasok sa mundong dati nakikita lang niya sa malayo. Pero kahit na ganon, hindi nagbago ang ugali niya. Kapag may sweldo siya sa part-time sa pagtulong, inuuna niya pa rin ang mga kapatid. "Kuya, hindi mo kailangan na bilhan ako," sabi ni Nono minsan. Gusto ko," sagot niya. "Dati kayong inuuna ko kahit wala. Ngayon na may konti na, di mas lalo." Isang gabi, mag-isa siyang nakatayo sa bintana ng kwarto niya. Sa malayo, kita ang ilaw ng lungsod. Maliwanag, maingay, buhay. Hinawakan niyang medalya na nakasabit pa rin sa gilid ng salamin. Hindi iyon simbolo lang ng talino. Simbolo iyon ng lahat ng gabi na pinili niyang magtiis. Ng lahat ng gutom na tiniis niya para sa mga kapatid. Ng batang hindi sumuko kahit iniwan. Sa wakas, may una na siyang tagumpay. Hindi pa ito ang dulo, pero malinaw na ang direksyon. At sa puso niya, may isang pangako na lalong tumibay. Hindi dito nagtatapos ang kwento natin. Mas marami pa siyang gagawin. Para sa pamilya niya. At para sa batang si Totoy na minsang umiiyak sa dilim. Nangangarap ng mas magandang bukas. Matagal ding hinintay ni Totoy ang araw na to. Isang umaga, nakaupo siya sa hallway ng ospital. Hawak ang folder ng mga resulta ng check-up ng tatay niya. Katabi niya si Doña Carmen. Tahimik lamang pero ramdam ang suporta. Lumabas ang doktor na may dalang papel. Mas maganda na ang lagay niya kumpara dati. Sabi nito, "Salamat at napaaga ang gamutan. Tuloy-tuloy lang ang gamot at pahinga." Parang may malaki namang batong na alis sa dibdib ni Totoy. "Salamat po, Dok," sabi niya at bahagyang namamaos ang boses. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Mang Isko na nakaupo sa kama. Hindi na hinihingal tulad noon. "Oh, Tay," nakangiting sabi ni Totoy. "Pwede ka na raw umuwi sa susunod na linggo." Napangiti ang tatay niya. "Talaga anak?" "Opo." Iniman ka na panglakas nito, pero malayo na sa lalaking inuubo ng dugo sa madilim na kubo noon. Pagkalipas ng ilang buwan, may isa pang malaking pagbabago. Isang hapon, pinasakay sila ni Doña Carmen sa kotse. "Saan po tayo pupunta?" tanong ni Lita. "May papakita lang ako," sagot naman ng matanda. May lihim ng ngiti. Pagdating nila sa isang tahimik na subdivision, huminto ang kotse sa tapat ng isang simpleng bahay na may maliit na bakuran. Hindi mansyon, hindi enggrande, pero maayos. Matibay ang bubong, may bintanang salamin, may pintong hindi yero. "Baba kayo," sabi ni Doña Carmen. Nagkatinginan ng magkakapatid. "Para kanino po ito?" tanong ni Nono. "Para sa inyo," sagot ng matanda. Napatakip ng bibig si Lita. "Sa amin?" "Totoy," sabi ni Doña Carmen.
Panahon na para magkaroon kayo ng sariling bahay. Parang hindi agad pumasok sa isip ni Totoy ang narinig. Sa amin po talaga? Tumango ang matanda. Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Lea Dolientes from Taguig City, Maria Azucena Alberto from Novaliches, at Comi Sel from Lebanon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. May sala, may kusina, may lababo. May 3 maliit na kwarto. Walang tumulong ulan sa loob. Walang siwa ang dingding. Tahimik ang lahat. Hanggang sa biglang umiyak si Boyet. Kuya, hindi na tayo mababasa pag umulan? Hindi nakapagsalita si Totoy. Tumango lang siya habang pinipigilan ng luha. Lumapit si Mang Isko. Hinawakan ng pader na parang hindi makapaniwala. Anak, bahay na nga talaga to. Lumipas sa mga buwan, mas nasanay sila sa bagong buhay. May sariling higaan ang bawat isa. May mesa na doon sila sabay-sabay kumakain. May ilaw na hindi kailangan tipirin ng sinde. At dumating ang Pasko. Sa unang pagkakataon may tunay na handa sa mesa. May spaghetti, may pritong manok, may fruit salad na tinulungan pa ni Dita gawin. Nakatayo si Totoy sa kusina. Pinagmamasdan ng mga kapatid niya na abala sa pag-aayos ng mesa. Kuya, dito ko ba ilalagay to? Tanong ni Nono, hawak ang plato ng manok. Oo, dyan. Sagot niya. Kuya, ang dami nating pagkain. Sabi ni Boyet na halos hindi mapakali. Pag-upo nila sa mesa, saglit na natahimik ang lahat. Parang walang gustong maunang magsalita. Hanggang sa biglang pumatak ang luha ni Lita. Kuya, nanginginig ang boses niya. Dati, kandila lang. Ngayon, may handa na tayo. Sumunod si Nono, pinunasan ng mata. Akala ko dati hindi na tayo makakaranas ng ganito. Si Boyet nakangiti pero may luha rin. Maligayang Pasko, kuya. Hindi naman na napigilan ni Totoy. Tumulo na rin ang luha niya. Pero nakangiti siya. Maligayang Pasko. Bulong niya. Sa gitna ng mesa na puno ng pagkain, naroon ang isang pamilyang minsang kumakain lang ng mais at asin. Sa bahay na minsang pinapasok ng ulan at hangin. Ngayon, may ilaw, may init, may pag-asa. Habang nagkukwentuhan sila at nagtatawanan, tahimik lang si Totoy sandali. Pinagmamasdan ang bawat isa. Ang tatay niya, mas malakas na. Si Lita, mas confident. Si Nono, mas masiyahin. Si Boyet, busog at makulit. Sa puso niya, may mainit na pakiramdam. Hindi pa tapos ang laban. Pero sa gabing iyon, pinayagan niyang sarili niyang maramdaman ang saya. Dahil sa wakas, bumabangon na ang pamilya nila. Matagal nang hindi nakakabalik si Totoy sa baryong kinalakihan niya. Pero isang umaga, habang nakatingin siya sa mga papeles sa opisina ni Doña Carmen, may isang pangalang paulit-ulit na tumama sa kanyang mata. Ang pangalan ng hasyenda kung saan siya dati nagtatrabaho bilang bata. Don Rafael, Agricultural Land. Basa niya. Kilalang lupa yan, sabi ni Doña Carmen na nakapansin sa reaksyon niya. Ibinenta na. Nalulugi ng may-ari. Tahimik si Totoy. Gusto mo bang puntahan? Tanong ng matanda. Makalipas ang ilang oras, nasa kotse na siya. Papunta sa lugar na minsan ay naging saksi ng gutom, pawis
at pagod niya. Habang papalapit sila, pamilyar ang amoy ng hangin, amoy lupa, damo at araw. Nakita niya ang dating kalsadang lupa kung saan siya naglalakad noon ng nakadapaa. Dala ang sako ng abono na halos kasing laki niya. Huminto ang kotse sa harap ng malawak na taniman. Hindi na kasing ayos ang tulad ng dati. May mga bahagi nang natuyo. May ilang sirang bakod. Dito po, mahina niyang sabi. Bumaba siya ng kotse. Pag-apak niya sa lupa, parang bumalik ang mga alaala. Doon, sa gilid na iyon, minsan siyang nadapa sa pagod. Sa ilalim ng punong iyon, minsan siyang kumain ng baon na mais habang pinapanood ang ibang may kanin. May lumapit na tagapangasiwa ng lupa. Kayo po ba si Mr. De La Cruz? Tanong nito, magalang. Oo, sagot niya. Medyo naninibago pa rin sa pagtawag na Mr. Inilibot siya sa hasyenda. Ipinakita ang mga papeles, ang lawak ng lupa, ang mga problema ang kinahaharap nito. Habang naglalakad, napahinto siya sa isang bahagi ng taniman. Yumuko siya at dinampot ang lupa. Pinisil sa palad. Mainit ang ilalim ng araw. Buhay, mataba pa rin kahit napabayaan. Napangiti siya ng bahagya. Sir, tawag ng tagapangasiwa. Tumingala si Totoy. Ito po ang presyo, sabi ng lalaki at inabot ang folder. Tiningnan niya ang halaga. Malaki, pero hindi imposible. Naalala niya ang mga taon ng pagtulong niya sa negosyo ni Doña Carmen. Ang mga desisyon na natutunan niya, ang perang naipon niya, ang tiwala sa kanya ng matanda. Hindi lang ito lupa para sa kanya. Ito ang lugar kung saan siya unang natutong magtiis. Kung saan siya unang nangarap, na balang araw, hindi na siya magiging batang inuutusan lang. Kung bibilhin niyo po, malaking tulong po ito sa mga tao rito. Dagdag ng tagapangasiwa. Marami na po kasing nawala ng trabaho. Mas lalo siyang napaisip. Hindi lang ito pagbili. Ito ay pagbabalik. Gusto ko pong makita ang kontrata, sabi niya. Sa maliit na opisina malapit sa asyenda, inilatag ang mga papeles sa mesa. Tahimik ang paligid. Naririnig lang ang electric fan na umiikot. Hinawakan ni Totoy ang ballpen. Saglit siyang tumigil. Sa isip niya, dumaan ang larawan ng batang siya. Pawisan, gutom, nakayuko sa lupa. Dahan-dahan siyang pumirma. Isang perma. Pero para sa kanya, parang binabago nito ang kwento ng buong buhay niya. Paglabas niya ng opisina, lumakad siya pabalik sa gitna ng lupa. Lumuhod siya at hinawakan ulit ang lupa. Mahigpit at marahang bumulong. Hindi na kaming pinakakawawa. Hindi na siya ang batang nakikiusap sa kapalaran. Ngayon, siya nang may kakayahang magdesisyon. Lumapit si Doña Carmen, nakangiti. Sigurado ka, iho? Opo, sagot niya. Diretso ang tingin sa malawak na lupain. Gusto ko pong bilhin ang buong lupa. Malaking responsibilidad yan. Handa na po ako. Habang nakatayo siya roon, hinaplos ng hangin ng mga dahon ng pananim. Ramdam niya ang kakaibang kapayapaan. Hindi ito yabang. Hindi ito paghihigante. Ito ay pagtupad sa pangarap ng batang minsang tumingala sa langit. Nangangarap lang na makakain ng 3 beses sa isang araw. Ngayon, hawak niya ng lupa na minsang nagpatulo ng pawis at luha niya. At alam niyang hindi lang para sa kanyang pagbabalik na ito. Para ito sa mga tulad niyang minsang nagtrabaho roon ng walang boses. Sa pagkakataong ito, hindi na siya trabahador. Siya na ang may-ari. At simula pa lang ito ng mas malaki niyang plano. Mabilis kumalat ang balita sa baryo. May bagong may-ari na raw yung hasyenda. Bata pa raw. Taga rito rin daw dati. Sa unang araw na opisyal na bumalik si Totoy bilang may-ari ng lupa, simple lamang ang suot niya. Polo na hindi mamahalin
at pantalon na komportable. Ayaw niyang magmukhang iba sa kanila. Habang naglalakad siya sa gitna ng hasyenda, may mga manggagawang patagong tumitingin. Siya ba yun? Parang siya nga. Si Totoy dati, di ba? Lumapit ang isang matandang lalaki na dating kasabay niyang magtrabaho noon. Iho, ikaw ba yan? Ikaw si Totoy? Ngumiti siya. Ako po, Manong Lando. Napailing ang matanda. May halong tuwa at gulat. Aba dati sabay lang tayo nagbubuhat ng sako ah. Ngayon ay ikaw na ang may-ari. Napakamot si Totoy sa batok. Swerte lang po at sipag. Pero alam niyang hindi lang yon swerte. Tinipan niya ang mga tao sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng hasyenda. Alam ko po ang hirap magtrabaho rito. Panimula niya. Naranasan ko po iyan. Tahimik ang lahat, nakikinig. Kaya simula ngayon, sisiguraduhin nating maayos ang pasahod. May schedule ng pahinga at may tulong kapag may nagkasakit. Nagkatinginan ng mga tao. Talaga, sir? Tanong ng isa. Oo, at hindi lang yon. Dagdag niya. May plano rin po akong ipagawa. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula ang konstruksyon sa gilid ng baryo. Isang maliit pero maayos na gusali. Ano yan? Tanong ng mga bata. Paaralan daw. Kasabay nito may isa pang gusali sa kabilang dulo. Mas maliit, may waiting area. Clinic naman daw yan. Araw-araw binibisita ni Totoy ang site. Kinakausap ang mga foreman. Sinisiguradong maayos ang materyales. Isang hapon, may lumapit na batang babae na may hawak na sirang tsinelas. Kuya Totoy, totoo po bang may school na dito? Tanong nito. Oo, nakangiting sagot niya. Para hindi na kayo maglalakad ng malayo. Libre po ba? Oo naman. Napangiti ng malaki ang bata at saka tumakbo palayo. Sa pagbubukas ng paaralan, punong-puno ang bakuran. May mga batang dati nakasama niya sa bukid. Ngayon ay may hawak ng notebook. Ang dating tahimik na baryo na puno ng ingay ng mga batang nag-aaral. Sa klinika naman, may nurse na naka-duty araw-araw. May schedule ng doktor na dumadalaw kada linggo. Isang umaga, nakita niya si Aling Nena. Isang matandang dati hirap maglakad, nakaupo sa loob ng klinika. Salamat, iho. Sabi nito habang hawak ang reseta. Dati, tinitiis ko lang ang sakit ko. Napangiti si Totoy. Dapat po, maalagaan kayo. Unti-unti, nagbagong itsura ng baryo. Mas maayos ang kalsada. May ilaw na sa ilang bahagi. Mas maaliwalas ang paligid. At kung saan man siya magpunta. Salamat, Sir Totoy. God bless po. Mabuti na lang bumalik kayo. Sa tuwing maririnig niya iyon, nahihiya pa rin siya. Isang hapon, nakatayo siya sa gilid ng hasyenda. Pinapanood ang mga manggagawang nagtatanim. Lumapit si Manong Lando. Iho, hindi ka na si Totoy ngayon. Sabi nito. Hari ka na ng hasyenda. Natawa si Totoy. Hari? Agad? Oo, kasi hindi ka lang may-ari. Inaalagaan mo ang mga tao. Napatingin naman siya sa malawak na taniman. Dati, dito siya umiiyak sa pagod. Ngayon, dito na siya nakatayo. Hindi para mag-utos, kundi para magbigay ng mas maayos sa buhay. Hindi niya namalayang may luha na pala sa gilid ng mata niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tuwa. Sa wakas, hindi na lang siya lumalaban para sa pamilya niya. Nakakatulong na rin siya sa iba. At sa bawat batang tumatawa sa bagong paaralan, sa bawat pasyenteng napapagaan ang pakiramdam sa klinika, parang may munting tinig na nagsasabing, sulit lahat ng paghihirap mo noon. Minsan, ang batang minamaliit, siya pala ang magiging dahilan ng pag-angat ng buong lugar. Hindi sanay si Totoy sa spotlight. Mas gusto niya sa likod, sa opisina, sa bukid, sa tahimik na desisyon. Pero sa gabing iyon,
wala siyang takas. Entrepreneur of the Year. Nakalagay ang pangalan niya sa malaking LED screen sa loob ng Ingranding Hotel Ballroom. Punong-puno ng tao, negosyante, politiko at media. Nasa harap ang mesa nila ni Doña Carmen at ang mga kapatid niya. Formal ang suot, pero halatang mas komportable pa rin sa simpleng buhay. Kuya, ikaw na yan. Bulong ni Lita, may proud na ngiti. Huminga ng malalim si Totoy bago tumayo. Habang naglalakad siya papuntang stage, narinig niya ang palakpakan. Hindi para sa batang iniwan sa kubo, para ito sa lalaking nagtagumpay. Pag-akyat niya sa entablado, nasilaw siya sa ilaw. Pero mas malinaw ang laman ng puso niya kesa sa mga spotlight. Good evening po. Panimula niya hawak ang mikropono. Hindi po ako sanay magsalita sa ganitong karaming tao. May mahinang tawa sa audience. Nanggaling po ako sa isang maliit na baryo. Lumaki sa hirap, pero may mga taong naniwala sa akin. Napatingin siya sa mesa kung nasaan si Doña Carmen. May mga kapatid akong dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Nagpalakpakan ulit. Hindi niya binanggit ang nanay niya. Hindi niya binanggit ang gabing iniwan sila. Hindi niya binanggit ang sakit. Pinili niyang pag-usapan ang pagbangon, ang pag-asa, ang mga taong tumulong. Sa bandang likod ng ballroom may isang babaeng naka-eleganteng gown ang tahimik na nakaupo. Maayos ang buhok, may mamahaling alahas. Katabi ang isang lalaking may edad at dalawang kabataang hindi pamilyar ang mukha. Pero ang mata ng babae, hindi mapakali. Matagal niya nang hinahanap ang mukha na yon. At ngayon nasa stage na, malinaw na, si Totoy. Ang anak na iniwan niya. 20 taon na ang nakalipas. Napakapit siya sa braso ng upuan. Ma, okay ka lang? Tanong ng dalagang katabi niya. Oo, mahina niyang sagot pero namumutla. Pagkatapos ng speech, bumaba si Totoy sa stage. Sunod-sunod ang bumate. Kamay dito, picture doon. Sir Totoy, one interview please. Isang reporter ang lumapit. May mikropono. Sir, sino po ang inspiration ninyo sa buhay? Napaisip siya sandali. Mga kapatid ko po at ang mga taong tumulong sa amin nung wala kami. Pero paano naman po ang parents ninyo? Saglit siyang natigilan. Parang bumagal ang paligid. Naalala niya ang kandila, ang mais, ang kotse na paalis. Huminga siya. Ang tatay ko po, lumaban para sa amin kahit may sakit. Siya po ang unang nagturo sa akin ng tiyaga. At ang mother niyo naman po, tahimik ang ilang segundo. Sa likod ng kamera, may babaeng nanlalamig ang mga kamay. Hindi humihinga na maayos. Diretso ang tingin ni Totoy sa reporter. Patay na po ang nanay ko. Parang nahulog ang mundo ng babaeng nakikinig. Napahawak siya sa dibdib. Parang may matulis na bagay na tumusok doon. Hindi siya patay. Pero sa bibig ng anak niya, patay na siya. At alam niya ang kasalanan niya kung bakit ganoon. Sa harap, tuloy ang interview. Hindi alam ng reporter ang bigat ng mga salitang pinitawan. Sir, any message sa mga kabataang nawawalan ng pag-asa? Huwag po kayong susuko. Hindi hadlang ang kahirapan kung may determinasyon. Sa likod, hindi na napigilan ng babae ang luha. Tahimik itong tumulo. Iniwas niya ang mukha sa mga kasama niya. Ma? Tanong ng lalaki sa tabi niya. CR lang ako. Mabilis siyang sabi sabay tayo. Habang naglalakad siya palayo sa ballroom, parang bawat hakbang ay mabigat. Sa isip niya, paulit-ulit ang narinig. Patay na po ang nanay ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman niya ang bigat ng desisyong ginawa niya noon. At sa kabilang bahagi naman ng gusali, si Totoy napapalibutan ng mga tao. Ilaw at papuri. Hindi alam na ilang metro lang ang layo, ang multo ng nakaraan niya ay nakatayo.
buhay na buhay, at ngayon lang tunay na nasasaktan. Ilang linggo matapos ang award night, naging mas abala si Totoy sa negosyo. Lumaki ang operasyon ng asyenda. May mga bagong kontrata, bagong suppliers, at mas malalaking investors sa gustong makipag-partner. Isang umaga, may pumasok na proposal sa opisina niya. "Sir, may malaking kumpanya pong gustong makipag-joint venture," sabi ng assistant niya. "Agricultural export daw." "Anong pangalan?" tanong ni Totoy habang binubuklat ang folder. "Montenegro Holdings." Parang may bahagyang kumirot sa dibdib niya, pero hindi niya alam kung bakit. Nakaschedule po ang meeting bukas. Kinabukasan, nasa conference room siya, kasamang legal team at ilang managers. Pumasok ang grupo ng mga bisita. Sa unahan nila, isang lalaking nasa late 50s. Maayos ang suit, confident ang lakad. May hangin ng kayabangan sa aura. "Good morning," sabi nito sabay abot ng kamay. "Ricardo Montenegro." Nakipagkamay si Totoy. "Totoy de la Cruz." Saglit siyang tinignan ng lalaki at parang sinusukat. "Bata ka pa pala para sa ganitong kalaking operasyon." May bahagyang ngiti na parang hindi seryoso. Ngumiti lamang si Totoy. Marami pa pong matututunan. Nagsimula ang presentasyon. Maganda sa papel ang alok ng Montenegro Holdings. Malaking puhunan, mabilis na expansion. Pero habang tumatagal ang usapan, may mga detalye na hindi malinaw. "Sir," mahinahong sabi ni Totoy, "paano pong hatian sa lupa kapag may problema sa harvest?" "Standard clause lang yan," mabilis na sagot ni Ricardo. "Trust me, we've done this for years." "Pwede po ba nating himayin ang clause na to?" Sabay turo ni Totoy sa kontrata. Napakunot ang noon ng lalaki. "Normal yan sa industriya. Pero sa side po namin, malaki ang risk." Tahimik ang mga kasama ni Totoy. Pero halatang bilib sa pagiging kalmado niya. Habang nagpapatuloy ang meeting, unti-unting lumalabas ang mga butas sa proposal ng Montenegro Holdings. Mga hidden fees, mga kondisyon na pabor lamang sa kanila. "Hindi po yata patas to," diretsong sabi ni Totoy sa huli. "Mas lugi ang mga magsasaka namin." Napabuntong hininga si Ricardo. Halatang naiinis. "Young man," sabi nito, "hindi ka yayaman kung masyado kang mabait." Ngumiti naman si Totoy pero malamig na ang mata. "Hindi po ako yayaman kung sisirain ko ang tiwala ng mga tao ko." Natigil ang meeting na walang napagkasunduan. Ilang linggo ang lumipas, may lumabas ang balita. Nasangkot ang Montenegro Holdings sa kaso ng illegal land grabbing sa ibang probinsya. May reklamo rin ng mga magsasakang hindi nabayaran. Pinatawag si Totoy bilang resource person dahil may nauna na silang negosasyon. Sa korte, muli niyang nakita si Ricardo Montenegro. Pagod ang mukha nito. Wala na ang dating kumpiyansa. Nagkasalubong ang tingin nila pero walang pagkilala sa mata ng lalaki. Hindi nito alam, si Totoy ang anak ng babaeng pinakasalan niya noon. Ang batang iniwan, kapalit ng marangyang buhay na unti-unti palang gumuho. At dahil sa mga dokumentong naipakita ng team ni Totoy, mas napatibay ang kaso laban sa kumpanya. Sunod-sunod ang kaso, sunod-sunod ang ebidensya, hanggang sa isang araw, lumabas ang balita. Guilty. Nalugi ang Montenegro Holdings. Na-freeze ang assets. Nakulong si Ricardo. Dahil sa pandaraya at illegal na transaksyon. Sa opisina niya, tahimik lamang si Totoy habang pinapanood ang balita sa TV. "Sir, buti na lang hindi tayo pumasok sa deal na yon," sabi ng assistant niya, tumango siya. Hindi niya naramdaman ang saya ng paghihigante. Ang nararamdaman niya ay isang mabigat na katotohanan. Ang taong pinili ng nanay niya noon, kapalit ng mga anak niya. Hindi rin pala kayang ibigay ang pangakong magandang buhay.
Sa kabilang banda ng lungsod, may isang babaeng tahimik na umiiyak sa loob ng malaking bahay na ngayon ay halos wala ng laman. Sa wakas, nagsisimula nang bumalik sa kanya ang lahat ng iniwan niya. At hindi pa niya alam na ang lalaking bumagsak sa mundo nila ay natalo ng mismong batang minsan niyang tinalikuran. Tahimik ang opisina ni Totoy noong araw na iyon. Nakatutok siya sa mga papeles ang marahang kumatok ang sekretary niya. "Sir, may bisita po kayo. Wala pong appointment pero mukhang importante." "Sino?" tanong niya at hindi tumitingin. "Isang babae po. Sabi niya kilala ka raw niya." Napahinto ang kamay niya. "Sige, papasukin mo." Pagbukas ang pinto, tila tumigil ang oras. Nakatayo sa harap niya ang babaeng matagal niya nang nakikita sa alaala. Mas maganda na, mas payat, wala nang kinang ng mga alahas at mamahaling damit na nakita niya sa award night. Si Aling Rosa, ang nanay niya. Saglit na walang nagsalita. Siya ang unang umiwas ng tingin. "Totoy," mahina ang boses niya. Hindi niya itinama ang tingin. "Mr. De La Cruz," malamig niyang sagot. Parang sinampal naman ang nanay niya sa tawag na yon. Lumapit ito ng ilang hakbang. Nanginginig ang kamay. "Anak, pwede ba tayong mag-usap?" Nanatili siyang nakaupo. Diretso ang likod. "May 5 minuto ka." Hindi na napigilan pa ni Aling Rosa ang luha. Lumapit siya at sa hindi inaasahan ni Totoy, lumuhod ito sa harap niya. Napahigpit ang hawak niya sa gilid ng mesa. "Anak, tulungan mo ang mga kapatid mo." Umiiyak na sabi ng babae. Hawak ang kamay niya. Kapatid, ibig sabihin, mga anak nito sa bagong pamilya. Dahan-dahan niyang hinila ang kamay niya palayo. "Anong klaseng tulong?" tanong niya na malamig. "Wala na kaming pera. Nakakulong sa Ricardo. Nagkakaproblema kami. Nag-aaral pa sila." Tumulo ang luha ng babae sa sahig ng opisina niya. "Nagmamakaawa ako, anak, para sa mga kapatid mo." Biglang tumayo si Totoy. "Mga kapatid ko?" Mahinahon pero may bigat ang boses. "O mga anak mo?" Napayuko ang babae. "Nung kami ang lumuhod sa'yo, umalis ka." Tahimik ang kwarto at ang hikbe ng nanay niyang maririnig. "Anak, mali ako noon. Natakot lang ako. Akala ko mas mabubuhay ko sila sa maayos na paraan." "Mas mabubuhay?" Napatawa siya ng walang saya. "Iniwan mo kami nang walang makain." "Patawarin mo ako." Halos pabulong na sabi nito. "Nasaan ang sorry mo noon?" Sagot niya. "Nung umiiyak ang bunso sa gabi. Nung nagbubuhat ako ng kahoy na mas mabigat pa sa akin." Hindi makatingin sa kanya ang babae. "Hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Pero sana ngayon." "Ngayon?" Putol niya. "Ngayon na kami na ang may kaya?" Tahimik. Tanging iyak. "Para sa mga bata na lang," sabi ng nanay niya. "Wala silang kasalanan." Saglit siyang natahimik. Alam niya namang totoo yon. Pero mas malakas ang sugat na dinadala niya. "Hanggang ngayon," dahan-dahan niyang sabi, "sarili niyo pa rin ang iniisip niyo." Tumingala ang babae. Namumugto ang mata. "Anak, you don't deserve me." Parang tumigil ang mundo. Hindi sumigaw si Totoy. Hindi nagwala. Mas masakit ang mga salitang binitawan niya dahil tahimik. Dahan-dahan siyang lumayo at tumingin sa bintana. Likod ang nakaharap sa nanay niya. "May security sa labas," dagdag niya. "Sila nang maghahatid sa'yo." Hindi agad tumayo si Aling Rosa. Saglit siyang nanatiling nakaluhod. Umiiyak sa sahig ng opisina ng anak na minsan niyang iniwan. Sa huli, tumayo rin siya. Nanginginig ang tuhod. At bago siya tuluyang lumabas, mahina niyang sabi, "Mahal pa rin kita, anak." Hindi na sumagot si Totoy. Hindi siya lumingon. Pero nang sumara ang pinto, doon siya napaupo sa upuan. Hawak ang dibdib na parang may mabigat na bato.
Akala niya galit lang ang mararamdaman niya kapag dumating ang araw na to. Hindi pala. Mas masakit pala ang katotohanang mahal mo pa rin ang taong sumira sa'yo. Akala ni Totoy ay tapos na. Akala niya sapat na ang mga salitang binitawan niya sa opisina para isara ang sugat ng nakaraan. Pero may mga bagay pala na hindi natatapos sa galit. Isang umaga, may tumawag mula sa hindi kilalang numero. Sir Totoy de la Cruz po? Oo, sino to? Galing po kami sa St. Matthew's Hospital. Kayo po ang nakalistang emergency contact ni Rosa Montenegro? Parang may malamig na tubig na bumuhos sa kanya. Opo. Bakit? Critical po ang kondisyon niya. Kidney failure. Kailangan po ng tulong sa bills. Tahimik siya ng ilang segundo. Magkano? Sinabi ng nurse ang halaga. Bayaran ko. Sagot niya agad. Ipapadala ko ngayon. Babalik po ba kayo dito, sir? Saglit siyang tumingin sa labas ng bintana ng opisina niya. Tanaw ang malawak na hasyenda. Hindi muna. Sa mga sumunod na araw, araw-araw siyang may natatanggap na update. Stable, then critical, then stable ulit. Pero hindi siya pumupunta. Sa halip, ilang beses siyang pumunta sa parking lot ng ospital. Nakatigil ang kotse niya sa malayo. Tinitingnan niya ang gusali kung naroon ang nanay niya. Hindi niya kayang pumasok. Isang gabi, umuulan. Tahimik ang parking lot. Kaunti ang tao. May natanggap siyang mensahe mula sa nurse. Sir, humihina na po siya. Kung may gusto po kayong sabihin, mas mabuti ngayon na. Nakapikit siya sandali. Pagbukas niya ng mata, iba na ang bigat sa dibdib niya. Lumabas siya ng kotse. Basang-basa ang sapatos niya sa ulan habang naglalakad papasok ng ospital. Sa loob ay tahimik ang hallway. Mahina ang ilaw, amoy gamot at disinfectant. Tinuro ng nurse ang kwarto. Ready na po kayo? Tanong nito. Hindi siya sumagot, tumango lamang. Pagbukas niya ng pinto, halos hindi niya nakilala ang babaeng nakahiga sa kama. Payat, maputla, may mga tubo sa ilong at kamay. Pero siya pa rin yun, ang nanay niya. Marahang lumapit si Totoy. Umupo sa tabi ng kama. Parang naramdaman ng babaeng presensya niya. Dahan-dahang nagmulat ng mata. Totoy. Mahina at halos hangin lang ang boses. Hindi niya napigilan. Nabasag ang matigas na pader sa dibdib niya. Nandito ako, bulong niya. Tumulo ang luha ng babae. Patawarin mo ako. Hirap na hirap itong magsalita. Buong buhay ko, dala ang kasalanan. Araw-araw, iniisip ko kayo. Doon na siya bumigay. Hindi na siya negosyante, hindi na may-ari ng asyenda. Isa na lang siyang batang iniwan. At ngayon, sa wakas narinig niya ang salitang matagal niyang hinihintay. Sorry. Humagulgol siya. Yung iyak na galing sa pinakailalim ng dibdib. Yung iyak na hindi niya nailabas nung gabing iniwan sila. Ma, umiiyak niyang sabi. Ang sakit. Sobra. Mahina siyang hinawakan ng nanay niya sa kamay. Alam ko, anak. Patawarin mo ako. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay nito. Pinapatawad na kita. Sabi niya sa pagitan ng hikbi. Hindi na nila naibalik ang mga taon. Hindi na nila nabuo ulit ang pamilya. Pero sa kwartong iyon, may sugat na unti-unting nagsara. Habang hawak niya ang kamay ng nanay niya, naramdaman niyang humina ang kapit nito. Hanggang sa tuluyan na itong natahimik. Mahigpit pa rin ang hawak ni Totoy sa kamay niya. Pahinga ka na, ma, bulong niya. Pagkalipas ng ilang linggo ay nakatayo na si Totoy sa balkonahe ng hasyenda. Kasama niya si Nalita, Nono at Boyet. Hindi na mga batang umiiyak sa gutom, kundi mga kabataang may pangarap at direksyon. Tanaw nila ang malawak na lupain na minsang naging saksi ng pawis at luha niya. Kuya, sabi ni Lita, ang layo na ng narating natin. Ngumiti siya. Oo.
Hindi na siya ang totoy na pinagtawanan. Hindi na siya ang batang kumakapit sa palda ng nanay. Nakatayo siya ngayon bilang haligi ng pamilya at sa lupang minsang naging saksi ng gutom niya. Doon na siya nakatayo, matatag. May sugat pa rin ang nakaraan, pero ngayon may kapatawaran na at may kapayapaan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!